salamat at magpuri sa ating Panginoon. Sige po, tayo ay mag-aaral po ng salita ng Diyos sa ating pong title na pag-aaralan sa umagang pong ito. Allow me to share with you ang isa po sa mga napakagandang katuruan na nilagay ng Lord sa puso ng iyong lingkod. At ay bahagi din po natin sa bawat isa na po meron siyang title na Breakthrough Hope. Sa inyo mga malakas, Breakthrough Hope. Breakthrough Kung hope. nagturo po one time, ating pinapakala ko na Pastor Stanley Torres about breakthroughs, na bibigyan ako ng kahulugan sa Tagalog, ang breakthrough. Ang Tagalog daw po ng breakthrough ay dakilang tagumpay. Pag-ius dito malakas, dakilang tagumpay. Dakilang tagumpay. Again, dakilang tagumpay. Dakilang tagumpay. Breakthrough sa Tagalog. Yung hope ay pag-asa. At hindi lang basta pag-asa, kundi sa panahon na ikaw ay nag-aantay ng pag-asa, nakareceive ka ng dakilang tagumpay. Sige po, tayo ay mag-pray lang po sa Panginoon, salamat po sa Breakthrough Hope. Isa po ay may nabuha akong isang lesson about faith and hope patungkol sa isang Labrador. Ano yung aso? Black Labrador Retriever. Ang pangalan niya ay Bear. Sabi niyo po, Bear. Bear. So, ito si Bear ay palaging nag-aantay sa kanyang pagkainan. Pag siya po'y nagugutom, ang ginagawa niya ay napunta na siya doon sa kanyang large metal bowl. Doon po, nakalagay malapit sa corner of the kitchen. Malapit doon sa may kanilang kusina. At every time si Bear ay nagugutom, nakikita niya ho na empty, walang laman yung lagyan ng pagkain niya. Ang ginagawa niya po, sabi ng kwento, hindi po siya tumatahon na hindi po gano'n, no? Hindi siya nag-iingay pag siya ay nagugutom. Kaya mag-alaga ba tayo ng aso? Ano po ang ginagawa pag nagugutom na yung aso ninyo? Ingay. Kasalita. Ito si Bear, ang ginagawa niya ho ay pupunta roon sa kanyang large metal bowl sa may malapit sa kusina. Ang gagawin niya ho, sabi dito ay he will lie down, hihiga na po siya doon sa kanyang empty na kainan. At siya po ay, sabi dito, mag-aantay. Sometimes, he will wait several minutes. Isa po matagal siya mag-aantay para magkaroon ng laman yung kanyang large metal bowl. At may mga pagkakataon na talagang mabilis malagyan. Isa naman matagal. Nakakapagod po ang magantay. So itong si Bear ay nag-aantay po siya, nalagyan ng kanyang amo, ng kanyang master, yung kanyang pagkainan. Sabi ko ito, but Bear had learned to trust that he will eventually walk into the room, see him there, and provide what he needed. Dahil naman itong Black Labrador Retriever ito si Bear na alam niya na yung amo niya ay pupunta doon sa kitchen at lalagyan yung kanyang pagkainan. Totoo ba yun? So, si Bear ay hindi siya pumatahon, hindi nag-iinit kapag siya ay nagugutom. Ginagawa niya po just to lie down, ihiga na po siya at mag-aantay doon sa amo niya. Minsan matagal, minsan mabilis, pero andun na siya. Natutunan niya na mag-antay, low, at naniniwala siya na ang master niya ay talagang pupunta roon para pakainin siya. Hindi ko alam kung 3 times a day. Pero sabi ng aming kaibigang veterinaryo na ang tamang pagpapakain sa mga aso ay at least once a day. Once a day. So, sabi ko, tama pala yung ginagawa namin. No? At para mag-aaral din ang aso, hindi ko na pinapakain ng once a day. Pinagpapastig ko lang. Di ba? Sa Bible, noong panahon ni Jonas, pinagpastig lahat ng mga hayop, pati mga aso at pusa, iapilip. So, mahalaga yung pastig sa mga hayop. Nung kami po yung matay ng anniversary at Pastors Conference, nag-pasting po yung aso namin ng 4 days. At umuwi po kami during the conference para pakainin na sila ng gabi, balik kami ng madaling araw. At sabi ko, nandiyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? So, buhay pa yung mga aso kahit nag-pasting yung 4 days. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi na lang sa mga ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Ano po ang sabi dito, no? So, yung bear na yun,
ay natutong mag-antay. At sabi po, siya ay naniniwala na yung amo niya ay sigurado lalagyan ng pagkain ng kanyang lunch na kalbaho. Ganun din po sa ating Panginoon. The Bible tells us that faith is the confidence. Ito niyo ang last confidence. In Confidence. what we hope for. And assurance of what we do not see. Ang pananampalataya ko po ay, ano ba Tagalog po ng confidence? Kapanatagan. Tama ba? Kumpiyansa. Naniniwala ka. Sabi dito, faith is the confidence in what we hope for. Yung mga bagay na tayo ay panatag na yung mga bagay na inaasahan mo ay sigurado matatanggap natin. Tama ba? That is faith. No? Yung pag-asa mo, inaasahan mo, naniniwala ka na kaya ka lang ibigay ng Diyos sa buhay ko ng bawat isa. Hebrews 11 verse 1. The foundation of this confidence, yung kapanatagan at kasiguruhan ay ang Diyos mismo. Tama ba? Ang Diyos, the God who reward those who earnestly seek Him. Maganda ko yung verse na yan. Hebrews 11 verse 6. Sinamulan niya doon sa word na it is impossible to please God without ano po? It is impossible to please God without Faith. Imposible daw po na malugod ang Diyos sa kanyang mga anak kung wala tayong Mananampalataya. Sabi ng Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith because sabi ko ng Bible, no, He must believe that He exists. Ay kapag tayo pinanampalataya, sabi dito, He is the rewarder. Ano ba ito siya rewarder? Rewarder. Ang Diyos po ay rewarder. Nagbibigay ng mga kaloob ng regalo ng premyo. By the way po, yung nakabuo at LC ng 7 days, no? Na prayer watch at saka may word of God at LC nag-message eh. Ibigyan natin siya ng personalized secret na regalo. Wala nang nag-message siya, mali mo sa kanya. Sabi nito, ang Diyos ay rewarder of those who diligently or earnestly seek Him. Sa mga tao na maagang hinahanap ang Diyos. Kamusta po tayo ngayong umagang ito? Inulaw na ba natin ang Panginoon? Nag-pray na po tayo personally, devotion po tayo. Sabi nito, God is faithful to keep His promises to all who believe and come to Him through Jesus. Tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga anak na lumalapit po sa kanya. At itong bagay po yung tutunan ko doon sa breakthrough hope. Sabi niyo, breakthrough hope. Breakthrough. Una po, ang breakthrough hope, sabi ko rito, sa panahon po ng ang breakthrough hope in the time of adversity, praise the Lord. Ang sabi ho, hope in adversity, ano ba adversity sa Tagalog? Adversity is kahirapan. Kahirapan, magkakapatid po yan, kahirapan, pagsubok, pag-uusig, yan po yung adversity. Pag-asa sa panahon ng kahirapan. Panahon ng problema. Naranasan niyo ba na kayo ay maka-encounter ng matinding pagsubok sa buhay? Kasi nga po kamay ng mga nakakaranas po. Nawala ng trabaho ng asawa mo, no? Nagkaroon ka ng pamilya na nagkaroon ng kaguluhan, may problema sa pamilya, nagkaroon ng karamdaman. So, hindi yung ganun kadali. Hindi ba? May mga times, masyado tayo nag-aalala. So, adversity, holding on to hope and faith during challenging times. Sa panahon po ng pagsubok, pwede tayo magtiwala at tumasa sa ating pong Panginoon. Trusting that God will bring breakthroughs. Naniniwala po tayo sa panahon po ng adversity, panahon po ng pagsubok, kahirapan, sakit at karamdaman, God is there. Naniniwala po tayo doon na ang Diyos ay naroon kahit sa panahon po ng problema, sa panahon na may karamdaman tayo, nandiyan ang Diyos. Amen po ba? Sa panahon na tayo po ay nagugulumihan, nanghihina, masyado tayong disappointed, nandiyan ang ating pong Panginoon. Sabi ng Lord, I will never leave you, nor forsake you. Hebrews 13 verse 5. Na kahit kailan, kahit minsan di tayo pinabayaan ng Panginoon. Pinapalapakan ko ang ating pong Diyos sa kanyang mga pangako. Number 2, faith and perseverance. Ang breakthrough po ay faith and perseverance. Pananampalataya at ano po yung Tagalog ng perseverance? Pagiging pagpapatuloy, nagpapatuloy, nananatiling matatag, persevere, no? The word persevere. Na kahit anong mangyari, hindi ka magtitibak, hindi ka susukok. Tama ba? Encouraging believers, tayo po yan, to persevere in faith. Huwag tayong magtitibak sa pananampalataya. Trusting that God's promises will be fulfilled. Sino po rin kayo may mga inaanti, mga pangako ng Diyos? Taas ang kamay.
Natupad na ho ba yung mga pangako ng Panginoon? Kaya mahalaga na meron tayong mga alam na mga pangako ng ating Panginoon. Sa panahon po na meron tayong pangailangan, inaakit po natin, He is our Jehovah Jireh. Ano sabi ni St. Paul? Philippians chapter 4, verse 19, and my God will supply All my needs. not some, not few, but All. Sabi po, all. All. And my God will supply all my needs according to His Riches. riches and glory in Christ Jesus. Pinangako po ng Panginoon, no? He will supply and provide all our needs. Pag pinagpala po tayo ng Lord, ang blessing po ng Panginoon ay hindi lang po kagalingan, hindi lang po pinansyal, kundi holistic. Sabi po, holistic. Holistic. Ibig sabihin po, whatever you need, name it, God will go and supply and provide all our needs. Yung kalakasan po, na kailangan po natin, kagaganina po, biglang lumakas ang ulan. May mga nag-pray, Lord, patigilin mo ang ulan, tumigil naman po ang ulan. Di ba? Sinusunod yung ating mga pangailangan eh. Amen po ba? So, trust in God, yung mga pangako ng Panginoon. Kapag tayo po ay nakailangan ng kagalingan, inaantin po natin ang Exodus 15:26. He is our Jehovah Rapha, our great healer. Amen po ba? He is our valor, our victory, our Jehovah Nissi, Jehovah Sabaoth. He is Jehovah Shalom, the God of peace. Jehovah Chikketu, yung Rowi po ay shepherd. Jehovah Rowi, He is our great shepherd. Sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Jehovah Chikketu, sabi niyo po, Chikketu. Chicken. T-S-I, Chicken. T-S-I-K-E-D-N-U, Chikketu. A Hebrew word. Hindi po chicken, no? Chikketu. Jehovah Chikketu, ibig sabihin po ay the Lord of righteousness. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng katuwiran. Kaya yung pinaglalaban po natin ay truth, sabi niyo po, Truth. justice, Justice. and righteousness. Righteousness. Hindi natin pinaglalaban para mag-resign ang ating minamahal na Pangulo. Hindi tayo nagpilisa mo na po. Pangatlo po, sa breakthrough, sabi niyo, God's faithfulness. God's faithfulness. Pinakita ko yung katapatan ng Diyos. Reminding us of God's faithfulness in the past. Ang katapatan ng Diyos ay yung buhay noong mga nakakang panahon at which gives us hope for the future breakthrough. Tapat ko ba ang Diyos? Amen po ba? Ang ating Panginoon ay tapat at siya ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 12, I have watching over my word to fulfill it. Sabi niyo po, watching over my word. Ganun po ang Diyos po, pinabantay niya bawat salita na sinabi niya kay Nanay Dolores. Diba? Ang ganda na Panginoon, sinabi ko to. Dahil sinabi ng Panginoon yan, gagawin ng Panginoon yan sa kanyang takdang panahon. Tama ba? Sabi ng Isaiah 55 verse 11, pakipakita ako kaya piling, so shall my words go forth out of my mouth, it shall not return to me empty without accomplishing what I desire. Hanggang hindi natutupad yung gusto ko, and without succeeding the matter for which I sent for it. Bawat salita na sinabi ng Panginoon, it will come to pass. Tama ba? Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. At ito ba naman ng Panginoon? Kaya we can hold on to God's promises. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 24, I think, the one who calls us is faithful. Ang Diyos na tumawag sa akin, sa iyo, kay Brother Eddie, sa ating minamahal na bansa, ang Diyos na ipinanganak ang Church Gold sa kanyang puso, ay tapat na Diyos at pinatutuparin ang kanyang mga pangako sa ating buhay. Palagpan natin ang Panginoon. Praise God. Ilang Bible character po ang nakuha ko ito na nakaranas po ng breakthrough hope. Kilala niyo po ito. Pero bago po yan, may nakalimutan po. Ito, next slide po. Sabi dito, sa Romans chapter 5, verse 2 hanggang 5, hope, pag-asa in the midst of suffering. Naniniwala ko ba kayo kahit may pagsubok, andun ang pag-asa yung binibigyan ng Diyos. Amen. Meron kong dinalo sa ospital, namamatay na po yung pasyente, bayulo naman po ng pastor. Mga ilang araw po, lumakas na buhay at nakalabas po ng ospital. Sabi ng mga magulang, ano, sinabi mo sa anak namin? Ba't na lumakas at nabuhay at gumaling? Sabi ng pastor,
Sinabi ko lang sa kanya na may pag-asa pa. At lahat ng mga pangarap mong karoon ng matuparan kapag hindi ka sumuko. Kaya mahalaga yung pag-asa, no? Kagahapon sa Facebook, nakita ko, may magpapakamatay. Tatalon sa mataas na building, sabi nung sumisigaw, "Huwag kang tumalon! Mataas yan!" Sabi, "Hindi, papakamatay na ako. Huwag kang magpakamatay, sayang ang buhay mo. Hindi, papakamatay na ako. Huwag kang magpakamatay, pupunta ka ng impyerno." Sabi niya, ano? Pupunta ka ng impyerno. Impyerno? Hindi na ako papakamatay. So, nung malamang impyerno, binabi niya na, no? Natakot sa impyerno. Sabi ko na verse 3, not only so, but we also rejoice in our suffering. Sino po ito yung kahit may problema, still, nagagawa niya akong pumigit. Amen. Hindi halata, no? Sabi niya, awit kahit may problema, At wala kang pera. ay, sayang na yun. At wala kang Pera. pera. Di ba laging? Masaya. Oo. Naniwala po ako. Kahit wala kang pera, masaya ka ba? Amen. Hindi mo yung matagin po ninyo? Kapag wala pera, wala kang maraming pera. Hindi ko naniniwala na kay Ate Sally, walang pera yan. No? Hindi na pupusan. Lalo sa bagay Peter. No? Kaibigan niya ng manager ng BPI. Speaking of BPI, no, doon sa Rosario, kilala ko si Lola Jacker eh. Pag ako nang pinapunta ko, doon ako pinapokos sa priority lane. Wow. Nung namaraan ko gano'n pa rin blessing, di ba? Yung check eh. Hindi posit namin, sabi ko, haba ng pila, ma. Gano'n. Sabi ko, kailangan mahaba ng oras, gano'n. Malayo pa lang pag-park sa BPI, yung guardia ko, kakilala ng kapatiran si Girlie, yung aming pinas. So, wala kami pila. Pastor, balik po. Sabi ko, sir, nakalimutan ko ito, ano ba ito? Account number, check, tsaka sa akin. Ganun. Kaya, ito na yung number ko. Sabi niya, kung mo sa anak, pero delay. Kaya haba ka, daming tao. Kinuha ko yung number. Tapos yung check, inabot ko sa pera. Pastor yan. Sabi ko, pipila naman ako, Lord. Hindi lang po sa mistake, nagpila yan. Sabi ko, pastor yan. Naka number 135 po. Nagbibilang pa ng bariya, dami sa pera. Haba ng pila. Yung kaya po ba ito, habang nagbibilang, inaantay yung kliyente ito, kinuha yung check ko, nagpunta sa likod, tapos maya, tinawag na yung guard, binigay na yung deposit slip. Tapos sa goal ka, bigla inabot na. Okay na, pastor. Tapos agad ako. Wow. Ano tawag ko? Thank you. Sabi ko, hindi naman ako sinusigit, napila naman ako, nagkuha naman ng number. Pero may lakad po kami sila sa pakay, nakagawa namin yung oras. Alam po ng Lord, no, kung imamadali tayo. Amen po ba? Malagpan natin ang Panginoon. Praise God. Tulad sa mga tao para pakita ang kanyang pabor sa kanyang mga lingkod. Tama ko ba? Sabi ng Lord, I will look on you with favor. Sabi niyo po, favor. Favor. Leviticus 26 verse 9. Make you fruitful, increase the numbers, and I will keep a covenant with you. Tuto pa rin ko, mga pangaking binigay ko sa inyo. Ibilisan ko lang po. Dinipay po ang Hebrews 11 verse 1. Sabi dito, now faith. Sabi niyo po, now faith. Now faith. So ang faith po hindi mamaya, hindi po bukas. Sabi ni Brother Eddie, ang faith ay ngayon. Now faith is now faith is being sure. Sigurado tayo na yung inaasahan mo, marireceive mo. And hope for and certain of what we do not see. Meron kang kapanatagaan, kasiguruhan na yung pinag-pray mo, matatanggap mo na yun. Sino po nag-ipag dito naman sa pinag yung 13-month pay, nasa kamay. Kahit walang trabaho, no? Amen, marireceive ko yun. Dahil papadalang ka ng asawa mo na sa doon. Diba? Kaya anak ko may trabaho, bibigyan ka na kanya 13-month pay. Amen po ba? So pag nanasin mo yun, malaki yun, pero unahin mo muna yun sa Panginoon. Yung kakalimutan na ang Lord ang ibigay sa atin ng lakas, talino, you should give our tithes first and foremost to our God. Bakit po? Lahat ang meron tayo galing sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi na sa Psalm 130 verse 5, waiting for the Lord's deliverance, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I put my hope. My soul waits, nag-aantay ang ating pong kaluluwa. At ang ating pong pag-asa ay nasa kanyang mga salita. Meaning po, alam mo yung pangako ng Diyos. At sa bawat pangako ng Panginoon, pinanghahawakan po natin yun. Tapos ako kamay na mga nangahawakan sa mga pangako ng Panginoon. Praise God. Ilang Bible characters po, mabilis lang po, na nakaranas po ng breakthrough hope. Number 1, kilala niyo po ito, no? Kilala ko mamaya na mabilis. Si Job,
from suffering to restoration. Pangalawa si Abraham and Sarah. Pangatlo po si Joseph, from prison to place. Abraham and Sarah from barrenness. Wala silang anak, pero nagkaanak si Abraham. No? Si Abraham po nagkaanak. Amen? No, amen. Si Sarah nagkaanak. No? Kasi walang matres si Abraham. Walang matres. Walang makita, walang matres. No? Si David po, from adversity to victory. Papatayin ni Haring Saul. Meron siyang death threat. Nagtatago. Pero sa panahon ng pagtatago sa mga cave, hindi siya pinabiyaan ng Panginoon at naging hari po ng Israel. Sumunod po, si Hannah from si Hannah po ay barrenness, wala rin anak sa una. Sa panahong wala pang himal na receipt, pero naging isang ina. Next slide po. Sumunod po, yung woman with the issue of blood for 12 years, sinagasan ng dugo. Then, si Lazarus, 3 araw na po nakalibing. Iba na ang amoy, pero dahil siya ay best friend ng Lord, may pag-asa yung kanyang pong pamilya, ang faith nila second life. Pero ang Diyos po, palagi may ginagawa na kinabagal, binuhay po si Lazarus. And this story showcase God's faithfulness, katapatan ng Diyos, sabi niyo po, redemption, yung kanyang pagtubos at kapangyarihan, to bring hope and break with seemingly impossible situation. Nakaka-encounter po ba tayo ng mga imposible mga bagay? Pero sa panahon po ng impossible situation, pinapakita niya ang kanyang himala. Sino po nakaka-encounter po ng himala ng Panginoon? Every day, meron po tayong himala. Amen? Natulog na po magdamag, humihilig pa po tayo. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa paligid po. Bakit po tulog nga po tayo diba? Pero iningatan ka ng Diyos. At yung sa umaga, pag ginot ng mata, buhay tayo, malakas tayo, bisig tayo, himala ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi niya, wala pa kami ganong tulog. Sabi ni Sir Joel Villanueva, maganda na ang walang tulog kaysa walang gising. Kaysa walang gising. Diba? At least kung wala kang tulog, pwede kang matulog. Pero yung wala kang gising, delikado yun. Ibig sabihin ay, patay ka na. Kaya salamat, buhay tayo, ay wala ng Panginoon. Number 1 po si Job. Kilala naman po natin si Job, di po ba? Si Job po ay sabi ng Lord, binibilan ng Lord kay Satan. Si Job ay upright, blameless, walk before my sight. Sa Job chapter 1. Kay Job din galing yung Job chapter 1, 21 and 23. Sabi ko ni Job, the Lord give, the Lord will take away. Naked I came. Naked I came from my mother's womb. Naked will I depart. Ano sabi ni Job? The Lord will give, the Lord will take away. Sabi ni Job, no? Hubad ako lumabas sa bahay bata ng aking nanay. Pero kung rito, nung ipinanganak ay nakadahil lang na agad. Taas ang kamay. Kung pinanganak, naka-brace na ang ngipin. Meron po ba? Walang kasalamin. Meron po ba? Wala, no? Lahat po tayo, kung tayo ay pinanganak ay mga, ubod-ubad. At sabi ko ng mga matatanda, kapag tayo ay namatay, lahat ng pinagpaguran natin, bahay, kayamanan, trabaho, posisyon, everything. Kapag tayo ay namatay, hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Ibig sabihin po, lahat ng meron tayo ay pinagkatiwala, pinahiram lang. Ang tawag sa atin, sabihin po, steward. Again, steward. Kaya si Job po ay tapat na lingkod ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Satan sa Job chapter 1, chapter 2, he is blameless. Walk before my sight. Pero kahit po si Job ay blameless, sabi ng Bible, every morning merong family gathering yung kanyang mga anak. Tama ko ba? At si Job po nag-offer ng sacrifice sa mga mamaya. Nagkasama yung kanyang mga anak sa kanilang pagsasaya, celebration. And yan, sa ganang kalagayan ni Job, siya ay sinubok ni Satan. Tandaan po natin ang pagsubok ay hindi galing sa Diyos. Kanino galing ang pagsubok? Satan. Kanino galing? Ay Satan. Sabi ni Diablo, kaya nga naman sinasapa. Sinusunod ni Job kasi siya ay pinagpapala mo. Kaya sabi ng Lord, sige, pwede mo siyang galawin, huwag mo lang siyang papatayin. So, on the spot, nawala lahat ng ari-arian ni Job, mga hayop, lahat ng kanyang ari-arian, kinuha, tinakaw, at namatay yung kanyang mga anak, nabagsakan ng bahay, everything. Sunod-sunod. Ang
Ang tawag doon ay trahedya. Parang ano yan, parang binaha na Cebu. Nung magkasunod ng Tino at Tuwan. Diba? Ito bunga ngayon ang ating pong naranasan ay bunga ng climate change. Tumitindi ang mga bagyo, tumitindi ang mga lindol. Sabi nila itong malungkot, kagagawa naman ng mga tao. Hindi na mo siya natural na kalamidad, kagagawa naman ng mga tao. Kaya minsan ho, yung problema mo natin, ikaw ang gumawa ng problema na yun. Hindi ang Diyos. Alam mo na ang unbeliever yung lalaki, magiging boyfriend mo o girlfriend mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 6, ang sabi, do not equal you. Hindi mo ka alam kung anong pamilya niya, pag mamaya paggabi, nahahati yung katawan. Ang lumilipad. Alam mo na sabi ng Bible, pero pilit mo pa rin. Pinapray mo naman yun. Oo nga po, tandaan natin, meron tayong freedom to choose. Meron man's permissive will and God's perfect will. Akala natin, gusto ng Lord, pero gusto mo yun eh. Pero hindi na kalooban ng Diyos. Kaya minsan, we suffer the consequences. Tama ho ba? Si Job po ay mabuting tao, pero dumating yung time, sinubok siya ng diablo. And God allows. Sabi mo ng 1 Corinthians chapter 10, walang pasubok na ibinigay. Verse 13, na hindi na nanasan ng maraming tao. Wag po sa panahon ng pagsubok, tapat ang Diyos. Tama ba? Ibigyan tayo ng kalakasan para ma-overcome ang pagsubok na yun. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Amen po ba? Ating ang palapang ng Panginoon. Praise God. Hindi yung mga kaibigan ni Job ang naging daan para mag-score. Akala natin yung mga kaibigan niya, no, na nagka-actually ang counsel ng kanyang mga kaibigan. Job, kaya ka nakarma ang tawag nila eh. Kaya ka nakarma kasi dahil yung kasalanan. Bagamat ikaw kay matapos gusto, gumagawa ka ng kasalanan. Ganon. Kinokondem lalo si Job. Pero sabi ng Bible, ang ginawa ni Job sa kabila ng ganong kanyang mga kaibigan, pinag-pray niya. Na-release ang forgiveness, na wala ang hurt. Sa kabila na yun, naging faithful si Job sa Lord. Nagkaroon siya ng maraming mga bukol. Sabi ng asawa niya, Job chapter 3, curse God and you will die. Yung kanya pong mga bukol mula ulo hanggang talampakan. Ano nga po yung ulo ninyo? Hindi sinasabi kung piksa. Sabi ng Bible, malaking bukol mula ulo hanggang talampakan. Ang pangit nun, ang ating sakit sa katawan, ibang klase. Namatay ang mga anak, nawala ang mga ari-arian, and ito yung asawa niya. Sa halip na supportahan siya, ano sabi ng asawa niya? Sumpahin mo na ang Diyos mo. Bisa ganun tayo, no? Kung akala ko ba, ang Diyos mo, magagamot, ba't di may karamdaman ka? Ano ka ba? Yung sarili pamilya mo, pinipersecute ka eh. Hello? Kaya maraming Kristiyano hindi na nagpatuloy dahil sa nagpapersecute sa kanilang pamilya. Dapat po tayo ang manindigan. Amen po ba? Sa pamilya mo natin, ikaw yung born again, ikaw yung tinatawag mo na yung teaching about yung kay Esau and Jacob. Ikaw yung panganay o the blessing of being, ano ba yung panganay sa English? Firstborn. Yung blessing of firstborn, hindi basta-basta yun. Ang blessing po ng firstborn, may covenant ng Diyos sa kanyang anak na panganay. Sa atin po, hindi man tayo panganay, pero ito yung na-born again in the family, nasa iyo ang covenant, ang blessing ng Lord. At ikaw magamitin ng Panginoon to bring your family in the Lord. Pero kung ikaw is may sumuko at nagpadaig sa mga persecution, walang mayayari sa pamilya mo. Time will come, pareho mo na rin sila, hindi mo na dala sa Panginoon. Dapat po, manindigan tayo. Amen mo ba? Dapat tayo yung tumayo because nasa iyo yung authority. Ganun po yung ginawa ni Job. Ano mo nangyari? Ang sabi ng Bible, ni-restore ni Lord yung lahat ng kayamanan ni Job, dinoble pa, at nagkaroon siya muli ng maraming ng 3 anak na babae na pinakamaganda sa buong lupain po ng Uz. Palakpakan natin ang Panginoon. Our God, sa God of restoration. Kaya kita ay dumadaan sa matinding suffering, testing, sa umaga po ito, magtiwala ka sa Panginoon. Siya rin restore ng Lord lahat ng mga wala sa iyo.
Kaya may pangako ang Panginoon, Joel chapter 2, I think, verse 25, Panginoon nga po ay pili. Sabi doon, the Lord will restore what the locust. Ang locust po, symbol ni Satan. Locust, pestilence. The Lord will restore what the locust has been eaten. Lahat ng mga inagaw ni Satan sa atin, ibabalik po yan ng Panginoon sa ating pong paglilingkod sa harapan ng Diyos. Joel chapter 2, verse 25. Amen po ba? At doon sa verse 28, yung fasting, yung national fasting. I will repay you for the year the locust has eaten. The great locust and the young locust, the other locust and the locust one. My great army that I sent among you. Sabi ng Lord, I will repay you. Sa ibang version, sa King James, He will restore. Ano man po nawala sa atin, ibabalik na ng Panginoon doble papapat. Tayo po ay patuloy po nagtiwala ng kaya sa ating Panginoon. Alam po natin ang Panginoon sa bagay nito. Bilisan po po. Sabi nito, ang sa foundation, the midst of difficulty, hope, keep us focused. Sabi po, focus. Sabi nyo, focus on the possibilities. Yung po pwedeng mangyari, yung po pwedeng gagawin ng Diyos sa panahon po ng difficulties rather than the limitation. May mga pagkakataon na nalilimitahan tayo sa mga sitwasyon, pero let us keep our hope with God. Amen po ba? Pangalawa po sa Abraham and Sarah. Ilang years nagantay sa Abraham? 25 years of waiting. Walang anak si Abraham and Sarah. But still, they keep on believing na ang Diyos gagawa ng himala. Ang pinwate po, nanganak po si Sarah. Naghahanap ako ng maganda-gandang picture yung pinakita ko eh. Ilan taon po si Sarah nung panahon na yan? 99, no? 99. Si Abraham ay 100. Ang promise ni Abraham at the age of 75 years old. Nung panahon niya siya ay 100 years old. Ilan taon po nagatay si Abraham at Sarah? Ilang taon? Hindi lang po isang taon, hindi lang po 10 taon, 25 years. Sino po din ang mga pinag-pray hanggang ngayon? Wala pa sa kanya yung ipinapanalangin at sa kamay. Meron pa tayong mga long-standing prayer? Meron ba? Parang konti lang, no? Kung meron tayong long-standing prayer, huwag po kayo mag-alala. Sabi ng Bible, di ba? Isaiah 60 verse 2, Isaiah 60 verse 22, ang sabi doon, God will make it happen when the time is right. God will make it happen. Sabi nga, Ecclesiastes 3:11, God make all things beautiful in His time. Meron po sariling orasan ng Diyos. Huwag po tayong mainit. At si Abraham and Sarah, from barrenness, wala silang anak, kaya binigay si Hagar at nagkaanak, si Ismael, pero hindi ng kalooban ng Diyos. By the way po, yung ginawa po ni Sarah, na binigay si Hagar, sino po si Hagar? Yung kanyang alipin, no? Alipin ni... Yun ay man-made. So, pinilit nilang gumawa ng paraan para maranasan ang blessing ng Lord. Ipinanak si Ishmael, na ngayon ay Christian, Muslim. Samantalang si Isaac ay Christian. Dapat din nag-aaway ang Islam at Kristiyano. Hindi kalooban ng Lord yung ginawa ni Sarah. Pero nangyari, kaya man-made yung promises. Pero kay Isaac, yun ay God's covenant. Importante yung alam mo yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Huwag kang gagawa na sarili mo lang. Pero importante, hiningi yung advice, hiningi yung counsel. Hiningi yung advice ng mga elder, ng mga magulang, ng pastor. Kasi nakunan sila sa atin eh. Wala na sila naranasan. Hindi mo sila humingi ng advice sa mga elder of the church, sa mga magulang, sa mga pastor. Si Abraham ay sana nakaranas po ng promise ng Panginoon at ipinanganak sa Isaac. At nagkaroon po ng fulfill ng kapangako ng Diyos. Sabi ko, while there is life, there is hanggat may buhay. Next time po. Hanggat may buhay, may pag-asa. Si Abraham, 75 years old, binigyan ng pangako ng Diyos at nagkaroon ng fulfillment 100 years old. Habang po ba ang Diyos? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ni Stephen Hawking, while there is life, hanggat may buhay, may pag-asa. Amen? Hanggat tayo ay buhay, huwag tayo sumuko. Mali mo, malapit mo na ma-receive yung pinag-pray mo, nag-give up ka. Hindi ka tumuloy. So, huwag tayo mag-give up.
Sumunod po, kilala niyo po yan. Sino po yan? Si Joseph. Nakakita ng vision. Ang interpretasyon niya, someday, luluhod yung kanyang pamilya sa kanya. Nangyari ba o hindi? So, nakakita ng at the age of 17 years old, si Joseph po ay KKB. Napakuha ng Lord ng vision, pero hindi agad nangyari yun. Dumating sa panahon na subok ang kanyang faith sa Lord. Ibinenta ng mga kapatid, naging alipin ni Potiphar, ba? Sa bahay ni Potiphar, pinagkatiwala lahat ng kanyang kayamanan, maliban sa kanyang asawa. At sabi ng Lord, pinagpala si Potiphar dahil kay Joseph. At yung kanyang asawa, yung asawa ni Potiphar, nagkaroon ng crush kay Joseph. Joseph po, gwapong lalaki, makisig, matipulo. Nagkaroon ng gusto niya may asawa, si Joseph. Yung asawa ni Potiphar. Ano pa ang asawa ni Potiphar? Kaya si Mrs. Potiphar. Di ba? No? Liwa-liwa sa Bible. No? So, hindi nagtagumpay. Yung asawa niya, ano nangyari po? Tumakbo si Joseph. Ano nangyari? Nakuha na rin ni Joseph. Pinagbintangan ng rape. Nung malaman ng asawa, nung malaman ni Potiphar, na nagtangka si Joseph na fake news. Kaya sa Bible po, nung araw pa, meron akong fake news eh. Di ba? Meron ng fake news, hindi lang po ngayon yan. Si Joseph ay ikinulong sa salang rape. Matindi po ang kaso ng rape. Matindi po yun. Wala pa kang yun, sister, wala pang piyansa. No? Parang lifetime imprisonment ito, parang depende sa kung mapaparolan ka o hindi. Parang ganun po. No? Pero sa kulungan, naging mabait ang Diyos kay Joseph. May dalawang nakulong na alipin ng hari, isang cupbearer at isang chief baker. Na naging pareho. Wala makapag-interpret. Ginamit ng Lord sa Joseph. Na-interpret ang panaginip. Sabi ng Lord, after 3 days o 7 days and 3 days, mapatawag kayo ng hari. Yung isa, ipopromote, babalik sa trabaho, yung cupbearer. Pero yung baker ay papatayin. It happened. Namatay po yung baker. Samantala yung cupbearer ay naibalik sa pwesto bilang tagatikim ng pagkain at inumin ng hari. Nakalimutan si Joseph. Pag nakabalik sa pwesto, kung makakalimutan ang tao po kasi, minsan, pag nangako, minsan nakakalimutan Tama ba? Sabi natin, sa pagkakuhan kayo sa bata, anto pa rin pa ay sobra na. At least nangako sa'yo, di ba? Kahit na hanggang pangako. Nakalimutan yung pangako kay Joseph. But God remained faithful. Basahin niyo po, Genesis 37. Sa panahon na si Joseph pinasa kulungan, pinulamutan Lord, naging mayordomo ng mga nakapraise na kakulungan. Di ba kahit sa kulungan, di siya pinabayaan ng Diyos. At nanaginip si Pero, ulit mapag-interpret ang mga magician, astrologer, sa lamangkero. Naalala nung alipin si Joseph. And to cut the story short, because of the interpretation and dream, na-promote. Sabi ni Joseph, ganito po, pero dapat na-prepare ang kaharian. 7 years of blessing at 7 years na famine. Sabi ni Joseph, dapat pipili ka ng mga mahala. Sabi ni pero, meron pa ba sa kaharian? Nakagaya mo na may nakasaya ng Espiritu ni Yahweh. Ano sabi mo ni Pero? Ikaw lang yun. Pag nasa atin ang pagod ng Diyos, amen, may promotion, may favor, may breakthroughs, may blessing ng Panginoon. Alapakan natin ng Diyos. And God should not make you governor in Egypt. Kaya, mga anak ng Diyos, dapat po kung meron man namumuno sa atin, hindi mga anak ng sa government. Kasi pinabayaan natin na maging madumi ang mga nakupo. Hindi mga anak ng Diyos. Kaya lalo ang government na naging pura. Bakit po? Walang ginawa ang mga anak ng Diyos. Pray na pray, pero hindi naman sumali sa politika. Kumandidato ang isang born again, hindi naman binoto. Hello? Tapos pray tayo ng Lord, maglagay ka ng mga tamang tao sa Malacanang, sa Senado, Kongreso. Tumatakbo nga ito, yung mga born again, hindi naman binoto. Binoto niyo ba? Binoto niyo,
Yung nasa ICI na, no? So, ganun. At ngayon po, yung mga band of Christ, tahimik po sila. At akala po nila tayo ay nag-aalsa. Hindi po tayo nag-aalsa. Ang atin lang po hinahangal ay transparency, truth, and justice. Para malaman ng taong bayan po ang talagang kalagayan natin minamahalagan sa. Because God loves our nation. Bilisan ko lang po. Number 4, sabi nito, let your hope, not your hurts, shape your future. At the end po, at the end, kinatawag ni Diyos sa kanyang pong pamilya. At napatawad niya ang kanyang pong mga kapatid. Sabi ng Genesis 50 verse 20, when the devil meant it for evil, God will make it for good. Tama ba? Ako man ako man ay ibinenta ninyo, ako man ay nagdusa from prison to palace, marami akong pinagkaanan, pero lahat ng yun, may plano ang Diyos sa buhay ko for the salvation of many people, even ang mga Israelita. Yung pala ang purpose ng Lord. Kaya minsan yung nangyayari sa'yo, huwag kang basta-basta magtatampo o magreklamo sa Diyos. Sabi ng Bible, di ba? Romans 8:28, ang sabi doon, all things work together for good to them that love God and was being called according to His purpose. Para pa natin ang Panginoon. Praise God. Sunod po si David. Alam natin ang kwento. Si David po ay inanoint ni Prophet Samuel, nalabanan si Goliath. At sabi ng Bible, naging magkatumpay na army ni Hari Saul. Sinasabi ng mga tao, si Saul ay nakapatay ng 1,000. Si David naman, 10,000. At dahil doon nagkaroon ng jealousy si King Saul kay David. Pinapapatay na ho ni Saul si David. In fact, tumakas si David, nagtago sa mga lungig. At through that, nakakuha siya ng kanyang mga grupo, ng kanyang mga company, mga makasama, mga warrior. From adversity, hindi ganun madali. Ang takasan, patakas-takas, patagos-tagos sa mga lungig, mga gubat. Dahil natakot kay Hari Saul, dahil siya ay may death threat kay Hari Saul, papatayin si David. Bakit po? Naiingit si Saul na siya ay magiging next na king sa Israel. But God was with David. Minsan po may mga taong na inaakusahan tayo ng negative, di ba? Sinisiraan tayo, pinagsisalitan tayo, huwag po kayong matakot. God will fight and will vindicate you. Tama ba? Ating minamahal mo na sa ito, tuloy lang sa ginagawa niya. Kahit may mga troll, pero hindi pinabayaan ng Diyos. From adversity to victory. Sabi ko rito, hope is the only thing stronger than fear. Kapag meron tayong pag-asa, no? Natatago na yung takot sa puso natin. Natakot pa sa David ng panahon yun? Siyempre, papatayin siya ni Hari Saul. Pero sinamahan siya ng Diyos. Hope is stronger than fear. Sumunod po si Hannah. Sino po si Hannah? Anak ni Hannah. From barrenness, walang anak. Tinutuya ni Penina, Elkanah, ang asawa ng lalaki, si Hannah and Penina. Si Penina po may anak. Sabi ng Bible, every day, Penina provoked Hannah. Kasi nga walang anak, binubuli. Kasi dalawang asawa ni Elkanah, nalilis ang anak, si Hannah walang anak. At look at this, si Hannah po ay nagkaroon po siya ng panalangin. Kung siya kinagpala ng Panginoon, ibibigay niya kanyang anak para maglingkod sa ating Panginoon. Tinugunan ka ng Diyos, palapakan natin ng Panginoon. Praise God. From barrenness. Ang maganda rito, naging si Prophet Samuel para maglingkod sa templo at maging prophet and judge of Israel. Nag-anak ulit si Hannah ng maraming anak at pinagpala siya ng Panginoon. Sabi ko, once you choose hope, anything is possible. Amen po ba? Walang imposible. Number 6. Sino po ito? The woman with the issue of blood from despair, kadustaan. Ang despair po ay kawalan ng pag-asa, hopelessness. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, pero sa araw ng karinig niya sa lugar nila, andoon ang ating Panginoon. Nagkaroon siya ng pag-asa. At mananampalataya. Ano sabi niya? If I only touch the cloak of His garment, pahawakan ko lang ang nailayan ng kanyang damit. Ano sabi ng babae ito? Gagaling ako. Ang matindi dito, sabi ng Bible, mayaman itong babae ito pero naubos na ng kayamanan sa pagpapa-hospital. Pero di ba siya nagalit? Di ba gumaling? Naging worship ang scenario. Hindi naman masama ang magpa-hospital. Hindi naman masama ang mga doktor. Kaibigan po natin yan. Pero limitado ang kanilang kakayanan.
Pero sabi niya, mahawakan ko lang. Yun yung kanyang pananampalataya. Yung kanyang pag-asa. At ano nangyari po? Nung mahawakan niya, sabi ng Bible, dumaloy po ang kagalingan. Amen po ba? Sabi ng Lord, sinong humawak sa akin? Sabi ng disciple, Panginoon, daming tao nakasalit sa iyo. Pero sabi ng babae ko po, at sabi ng Mark chapter 5, I think verse 33, Woman, your faith has made you well. Sa Luke chapter 18 po, your faith has made you well. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya kung meron tayong magaling at karamdaman, no? Our faith will make us well. Ano po sabi dito? Hope calls for action. Kailangan kumilos din tayo. Pag may pag-asa ka, you have to move. And it is impossible. Action is impossible without hope. Kaya magkapatid po yan. Number 7, Lazarus. Si Lazarus po ay nakalibing. Ilang araw na po. Makamuy na. Pero sabi ng John 11:40, sabi ng Lord kay Martha and Mary, John 11:40, if you only believe, you will see the glory of God. Kaya mahalaga yung faith, mahalaga yung pananampalataya. Sabi ng Lord, if you only believe, ano ang kondisyon? Kung mananampalataya ka lang. Kung sabi ng Lord, you will see the glory of God. At ano ginawa ng Panginoon? Bumarap doon sa nakaroon, natakip yung cave, yung kuweba. At sumigaw ng malakas, Lazarus! Come forth! At maya-maya ko, niligalakad palabas ng libingan. Si Lazarus, buhay na buhay, sa himala ng ating pong Panginoon. Talapakan natin ang Panginoon. Praise God. Where there is no hope with man. Sa tao po, wala na, nailibing na nga eh. Tama ba? Nailibing na. Ano bang gagawin? Pabuti na lang po ang embalsamo ng panahon na yun ay, tinatanggalan ng dugo. Dumanang unang panahon ang embalsamo, talagang tanggal dugo pa. Tama ba? Tanggal lahat, ngayon kasi ang lang eh, dugo na lang, no? Nung araw po, talagang tinatanggal dugo pa eh. Embalsamo yun, tanggal lahat. Tama ba? Tapos yung kulinarya, nagkatabing, tindahan ng lugaw. Hindi na ako magkwento. Makakapagkwento. Pero, nangingailangan na naman loob. Okay lang. Kaya kung may kulinarya ng tindahan ng lugaw, kung mga mahaling restaurant, hindi po ako kumakain ito. Mahaling restaurant ko kayo kumakain. Ayaw po, may tabing kulinarya. Tapos na po tayo. Nabuhay po si Lazarus. Sabi po, the story of Hannah, biblical figure who experienced breakthrough hope. Mabilis lang po. Yung si Hannah po ay, alam natin ang kwento, no? Na nagkaroon po ng breakthrough moment sa kanya because of her faith. And God responds, God answered Hannah's prayer and she gave birth to Samuel. So yung breakthrough moment na tumutugon ang Diyos sa mga panalangin natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ginawa ko lang po yung story na kasi meron talagang matinding revelation. Pangalawa, faithfulness. Hannah's faith and perseverance were rewarded. Yung faith and perseverance, and she fulfilled her, vows. Yung aking mga pangako, Lord, magkatrabaho lang ako, Lord. Yung aking tithes, ibibigay ko sa iyo. Kaya nagkatrabaho po, sumuel ito. Ano po na ginawa? Bumili ng Jollibee. Pinaglo sa mga trabaho. Nakalimutan na ang pangako sa Diyos. Lord, gumaling na ako, Lord. Maglilingkod ako sa iyo. Gumaling, pinalakas. Ngayon, pag Sunday po, may overtime sa trabaho. O kaya nasa mall, nakalimutan na ang pangako sa Diyos. Lord, pagpalayan mo na ako, Panginoon, ako magiging faithful sa church na naman kailangan ibibigay ko. Binigyan ng mamahaling kotse, may kapakilang ko, binibigay ko yung van. Sabi niya, Pastor, magagamit sa church yan. Ang laki ko na van, binibigay ko naman. Noong time na napunta lang sa garahe ng Praise Valley, sabi ko, Sis, Papa, pwede magamit yung van. Sabi niya, kasi ito may biyahe. Ganun po ba? Sige po, babayaran naman natin. Babayaran naman natin. Pero ang point yung vows, yung pangako mo sa Lord, kung nangangailangan ka ng himala ng Diyos, sa panahon po ng pagsubok, ang dami mo mga pangako sa Panginoon eh. Pero nung tinugon ka ng Diyos, pinagpala ka, pinalakas ka, pinagaling ka, binumay ka, napromote sa trabaho, pamilya mo, whatever it is,
sometimes we forget our vows and commitment to our God. Hello? Sabi ng Ecclesiastes chapter 5, let us not delay to fulfill our vows. Because the Lord po, He is a covenant-keeping God. Amen po ba? Si Hannah po, tinupad niya ang kanyang pangako sa Diyos. Kapag pinagpulpil niya yung pangako mo sa Panginoon, ang Diyos, more than that, bigas po tayo ng Panginoon. Palapalan natin ng Panginoon. As we close, prayer and persistence. Hannah's story highlights the power of persistent prayer. Huwag mo tayo sumuko. Keep on praying and asking to God. And faith in God's promises. Ano po ako? God's timing. When the time's right, God will make it happen. God's timing is perfect, and He often answers prayer in unexpected ways. Hindi mo inaasahan. Doon gumagawa ng himala ang Diyos. Faithfulness and obedience. Tapos po tayo. Hannah's obedience of Samuel demonstrate her faithfulness. Hannah's dedication of Samuel. Ibinigay ni Hannah si Samuel ni Hannah si Samuel kay Prophet Eli. Pinakita ng kanyang faith and dedication, faithfulness and obedience to our God. Ang sabi ko rin, the story of Hannah is a powerful reminder that God hears and answers the prayer of His people. Tuloy po tayo lahat sa umalit po ito.